Good day everyone, ako po si Skyrepa and you are watching Man Cannot Ride. This is Octavia, my CF Moto 400 and yeah, nakabaklas. Well, let's go out for a ride. Sa buong ride na to, gagawa ako ng mga mini vlogs na hahati-hatiin ko para marami akong may upload. And this is one of them. Okay, so yan, so I hope you can see this. Hindi ko na na-check yung angulo ng camera, but okay, so pag-usapan natin ang OBD, okay, or onboard diagnostics. Okay, so ang onboard diagnostics, so parang kumbaga gawan natin example ha, para mas makarelate tayo. Kumbaga sa doktor, ayan, diagnostics, dinadiagnose natin kung ano na yung lagay ng motor. Okay, hindi porket dinadiagnose may sakit. Hindi, pwede naman dinadiagnose para lang malaman natin kung ano yung mga vital signs, yan. Kung ano yung mga ginagawa ng engine, ano yung ginagawa ng motor. So yung onboard diagnostics, so meron nga yung OBD1 at saka OBD2, baka naririnig niyo yun. So meron yung mga versions lang naman yun. So again, diagnostics. And as early as now, ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo, ang OBD o ang onboard diagnostics ay hindi ginagamit pang ECU tune, ECU map, ECU remap, ECU flash, ECU reflash, wala. Okay? So, hindi ito about ECU tuning. Walang kinalaman doon ang onboard diagnostics. Okay? Alright? Hindi ginagamit pang tono ang OBD sa ECU. So, okay. Alamin muna natin yung mga parts. Ito yung OBD socket. So, meron siyang cap. Ayan. Meron din tong silbi. Hindi ko na lang masyadong explain kasi ang haba yung video. Ngayon, itong nasa ilalim na to, yan yung aluminum na yan, yung yan yung ECU. Okay, ito yung ECU connector. Okay? Yan yung ECU, ito yung OBD port. Ito naman ang OBD ito ELM327, okay, interface. So ang silbi nitong maliit na device na to is kapag i-connect mo to sa OBD port ng sasakyan mo, motor man o kotse, ito yung magbibigay ng connection to a scanner, OBD scanner or OBD mobile app. Ngayon, yung scanner, hindi ko na lang may pakita sa inyo ngayon, pero it's a simple device na ginagamit ko dito kay Lucy. Meron tong OBD2 scanner na sarili niya para mabasa ko yung history ng mga engine codes na meron si Lucy. So, wala naman si Lucy problema, basta meron lang akong scanner kay Lucy. This is an EFI engine, and this is an EFI motorcycle. Ayan. Walang ganyan sa karburador. Okay. Now, yung OBD scanner, bumabasa lang siya. Okay? Para siyang stethoscope na bumabasa ng heartbeat, yan, ng tunog ng baga, yung pag humihinga. Binabasa lang niya yung parameters na ginagawa ng engine. Ngayon, ito namang meron akong, wait lang. So, meron akong tinatawag na torque app. Itong torque app, okay, it's just a name of an app. Torque app. Ayan, will like GPS enable this program requires to, no, kasi kakain ng battery. So, yan. So, ito, para din tong OBD scanner. So, may capability rin siya na magbumasa ng mga ginagawa o nangyayari sa makina. Yan. So, itong ELM327, pag kinonect ko doon, magsesend siya ng Bluetooth signal dito para yung kung ano man yung information na binabato ng OBD, napupunta dito at dito ko ngayon siya babasahin. So, this is like a scanner also scanner for codes at meron pa tong mga additional features. Ayun, yun yung dahilan kung bakit mas gusto ko tong ganitong setup kasi pwede akong gumawa ng mga additional features na hindi kayang gawin ng simpleng scanner lang. Okay, now, bago ko
Ano mo natin to, mag-save tayo ng battery at baka maubusan ako sa biyahe. Okay, bago ko ituloy yung discussion, meron lang akong babanggitin na napaka-simpleng bagay, napaka-importante, pero naku-confuse ang kakaramihan. Okay, so yung scanner at saka itong torque app, meron silang kakayahan na mag-delete ng error codes. Okay, ang sample ng error code, ito sa mga kasama kong gumagamit ng CF Motobikes, madalas kayong maka-encounter ng P0134 error code. Yung error code, nakikita yun dito sa display. Okay. Ngayon, yung mga check engine codes na yon, okay, it's just kumbaga, yun yung paraan ng makina o paraan ng software, paraan ng ECU para sabihin sa atin na, uy, merong mali, ito yung code, baka pwedeng pakicheck, pakitingnan. Okay? So, para ding nagpapatingin sa doktor yan. So, Doc, meron akong sakit. Yung doktor, syempre, ganito ang gamot dyan. Hindi ganun. Aalamin niyo muna, anong sakit mo? Inuubo. Yan. Anong dahilan kailan pa yan nangyari? Anong nangyari bago ka inubo? Anong nangyayari ngayon habang inuubo ka? Yan. Tapos, i-check up na niya. Yung parang ganun. So, ito yung pan-check up. Yung pang-delete, okay, ginagamit nila itong madalas pang-delete ng error codes. Ito lang ang sasabihin ko na napaka-importante. Yung pag-delete ng error codes, hindi yun solusyon para mawala na yung codes. Dinidelete lang nung system o nung scanner yung mga codes na na-stuck o naipit dun sa memory, na nandoon lang sa memory. Pwedeng yung code na yun ay hindi naman active. Pwedeng nung nakaraan pa yun. Pwedeng wala na yun. Okay, nawala na ng kusa. Pero hindi ginagamit ang pan-delete. Ang pag-delete ng codes, hindi yun ginagamit para solusyonan ng problema. Bigyan ko kayo ng isang clear example. Yung error code na P0134. Ang ibig sabihin nun is, na-detect ng ECU na yung oxygen sensor. Yan. So, itong motor na to may dalawang oxygen sensor. Yung oxygen sensor ay walang aktibidades o no activity. Ngayon, isa sa mga possible reasons, isa sa maraming reasons, isa sa possible reasons ng problema na yon ay, let's say, naputol yung wire. So, meron kang check engine code, P0134. Dinala mo ngayon sa shop. Madali lang yan, i-delete lang natin. Dinidelete yung code. Umaandar naman yung motor. Umuwi ka ngayon sa bahay. After 2 days, 3 days, 4 days, after 1 week, maybe after 2 weeks, bumalik yung code. Bakit? Nung dinilit naman yung code. Bakit? Nung dinilit ba ang code? Nakabit ba yung wire? No. Hindi. Yun ang importanteng sana maintindihan natin. Yung pagdi-delete ng error codes, oo, gagana yan, madidelete yan. Kung yung error code na yon ay wala na. Okay, itong example. Let's say yung error code na P0134 no activity kasi lumuwag yung socket dahil sa pagpupunas mo. So, dinilit yung code. Nawala yung code, umandar, nakauwi ka. So, tuwan-tuwa ka, nilinis mo uli yung motor mo. Pinunasan mo. Nasagi mo uli yung terminal. Nagkabit. Bumalik sa dating posisyon. So, hindi na ngayon siya bumalik. So, akala mo, yung pag-delete ng code, nakaresolve doon sa problema mo, which is hindi. Nagkataon lang na loose wiring lang pala, tapos naikabit lang uli for some reason. So, akala mo yun na naging solusyon. Ngayon, let's go on with the discussion. So, malinaw na yun na ang pag-delete ng codes ay hindi yun ang final solution to the problem. Now, let's say, ang problema pala is loose wiring. Ayan. So, ngayon, magra-run ka ng diagnostics, magpapacheck up ka sa doktor para malaman niya kung anong klaseng antibiotics, anong klaseng gamot, anong klaseng dosage ang ibibigay sa'yo, gaano kakatagal maggagamutan. Siyempre, bago niya isipin yun, nakita niyo ba yung mga doktor, may kinocompute sila, may kinakalculate.
tinatanong anong timbang mo, anong edad mo, ganyan, ano yung BMI mo. But marami silang kinukompute, minsan hindi na nila sinasabi. Bago sila makapag-desisyon kung anong klaseng doktor. Ang tawag doon ngayon is troubleshooting. May gamot na pambata, may gamot na pangmatanda. So ngayon, yung troubleshooting, na-scan ko na, nakita ko na yung code. Okay? Dinilit ko ngayon. Ako yung mekaniko, halimbawa, dinilit ko yung code. Sir, paki-test ride. O, pagbalik sa akin, bumalik yung code. Sir, okay, ibig sabihin, active pa rin yung code. Ngayon ako magto-troubleshoot. Hahanapin ko lahat ngayon yung possible, mag-isolate ngayon ako. Isolation of the possible causes. O, pwedeng wiring ba yan? Pwedeng short, pwedeng disconnected, pwedeng loose, mag-check ako ng connectors, mag-check ako ng... So, yun yung troubleshooting, which is hindi ko na i-discuss ngayon kasi iba yung topic ko for today, pero ganun siya ka-importante. Ganun ka-importante, nagda-diagnostics muna. Again, pag pumunta tayo sa doktor, Dok, may sakit ako. Magsusulat ba agad ng reseta yon? O, eto, magpa-chemotherapy ka. Dok, masakit lang po ang aking ulo. Yun ang kagandahan ng diagnostics. Yun ang kahalagahan ng diagnostics. Kapag may check engine code, ang number one step is mag-run ng diagnostics. Walang ibang first step. That's the first step. That's it. Basta pag may check engine code, run diagnostics. Kasi aaralin mo muna kung ano yung nangyayari. Aaralin mo muna kung ano yung code na yon at bakit siya nangyayari. Aalamin mo kung paano siya nangyayari, bakit siya nangyayari. Then ngayon, dun ka ngayon makakapag-decide, okay. Sir, ang problema po ng inyong makina, kaya po may code na ganyan, sabi po dito is loose wiring. Tinignan ko po yung wiring, sir, meron nga po talagang loose wiring. Okay, so itong si mekanikong panahon pa ng hapon, okay sir, so may loose wiring, ano po? Okay lang yan sir, i-start mo lang yan, ibirit mo lang yan, mawawala yan. Siyempre, kung marunong kang mag-scan, marunong kang mag-diagnostics, marunong kang mag-troubleshoot, edi dapat marunong kang mag-solusyon. At yung tamang solusyon ang key. Ngayon, ang problema dyan kasi, yung solusyon mali. Kaya ngayon, itong hamak na rider na walang kapera-pera at nagtitipid, mapapagastos ng hindi kinakailangan. Okay, nag-diagnostics na ako, ginamitan ko ng baraha, okay natin, chinek ko na, visual check ko na, wala. Palit ka ng sensor, 7,000, dalawa ka agad? Hindi mo muna alam kung aling sensor ang may palpak. Hindi, para sigurado, dalawa na agad. Parang medyas yan pag bumili ka dapat pares. So gagastos ka ngayon ng 7,000. Pagkatapos ng 7 days, 10 days, bumalik yung code. Kasi nandun pa yung problema. Hindi naman pala yung sensor ang problema. So, yun lang ha, nag-divert ako ng konti para lang masabi ko sa inyo kung gaano kahalaga ang diagnostics. Now, in my case, punta na tayo ngayon, ako nauubusan ng oras. In my case, kung bakit mahalaga ang diagnostics sa akin is, this is my, ito yung mumunti kong kaligayahan. Dito ako masaya sa pagganito. Ang nangyayari dito is, pag sinaksa ko yan dyan, at inactivate ko yung torque app, nakakapag-data logging ako. Yan ang gagawin natin ngayon. Data logging. Kasi magra-ride ako, tapos, yung data logging is i-record ko kung ano yung ginagawa ng motor ko during the ride. Tapos mamaya pag uwi ko, babasain ko yung kanyang, yung log sheets. Tapos doon ko naaaralin kung ano yung nangyari sa motor ko. Yan. Knowledge is the best safety tool for a rider. Kasi pag naiintindihan ko yung motor ko, di alam ko kung ano yung ginagawa niya. Okay, mamaya ipapaliwanag ko kung ano yung mga hinahanap ko. Ikabit muna natin to. So, pag nabuksan niya yung motor, kakabit natin yan. Ayan. Ngayon, pag kinabit natin yan, kumukonsumo na yun ng power. Kasi may Bluetooth yan Active ang Bluetooth niyan. So, hindi yan advisable na iwanan na nakakabit dyan. Kahit sa kotse, hindi ko ginagawa yan. Pag tapos na akong gamitin yan, aalisin ko yan dyan. Okay? Meron akong extension cable na ginagamit, pero ngayon, hindi ko makita yung cable, hindi ko nahahanapin. So, ganito na lang muna ang ginagawa ko. And this is also a good chance for me to check
yung yan, kung yung brake, and para makita rin yung motor. But meron akong extension cable para hindi ko na inaalis yung upuan. Okay, so since nakakabit na yan, ibalik na natin ang upuan at tayo mag-ride na. Ayan. Okay. Ngayon, meron para sa mga CF motor riders, itong upuan, meron tong hump, yan, no? Ito dito, yan, kung nakita niyo meron siyang hump. Sumasabit yan, ha, umiipit yan dun. So iwasan nyo kasi baka may paglalagay nyo basta-basta na lang, pukpukin nyo, madadali yun. Pag tinamaan yung OBD port nyo, sakit sa ulo yun. Okay, so mahirap lang maglagay nito nang may suot na helmet. Okay. 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 Yan. Kailangan na maging malambing ka ng konti. Okay, isa pang paalala, may washer to, yung sa seat. Dahan-dahan kayo kasi madaling mahulog to. Pag nahulog to, napaka-hassle kung hahanapin mo yan sa loob ng yung cowling o yung fairings. Hindi mo pwedeng hindi hahanapin yun kasi baka sumabit yung washer na yun sa terminals, mag-create ng short, and that is a safety issue. Ngayon ito, hindi masyadong hinihigpitan naman to, basta hand tight lang. Hindi naman to ejectocito. Okay, hindi ka naman i-eject ng upuan. So buhay na yung OBD. Okay. Well, pasensya na kayo kung sala yung angulo ng aking camera. Sana may nakikita pa rin kayo. Okay. Ngayon, so ilagay natin dyan yung ating pangbaklas. O, ito ngayon. I-on na natin yung application. And torque. Hahanapin niya ngayon yung ayoko mag GPS. Okay. Status ng adapter status. Ayan. Bluetooth enabled, connection to adapter. Okay, nakakonect na itong app sa adapter dun sa ELM. Meron tayong connection to ECU, wala pa kasi patay pa yung makina. Okay. Ngayon, mamaya ako nabubuhayin. Ito yung hinahanap ko. So, pwede akong against the light. Okay. Pwede akong settings. Hindi ko na ipapaliwanag kung paano setup to kasi hahaba. So, meron akong data logging. Yan. See, ito yung mga nilalag ko. So, nire-record ko yung activity ng oxygen sensor, bank 1 sensor 1. Ang bank 1 sensor 1, kung nakasakay kayo sa motor, ito yung left side. Malamang, syempre, di ba? So, yung bank 1 sensor 1 is ito. Itong nasa kaliwang header pipe. Yan ang bank 1 sensor 1. Okay. Hahanapin natin yung fuel trim sa bank 1, doon sa bank na yon. Yung fuel trim long term and short term. Saka ako na ipapaliwanag ko anong difference yan. Now, fuel trim bank 1 sensor 1. Kasi gusto kong malaman ano yung binabasa, ano yung activity ng oxygen sensor. Kasi doon nakadepende kung anong gagawin ni fuel trim. In short term at saka in long terms. Okay. So, ano yung engine load? Gusto ko ring malaman yon. Engine load absolute. Inaaral ko pa kung anong pagkakaiba nitong dalawang ito. Engine RPM, of course. Intake air temperature. Intake manifold pressure kasi ito ay naka-MAP, MAP. Hindi siya naka-MAF, ha? MAF, hindi. MAP ang, ito si Dusi, naka-MAF. Naka-manifold naka-mass airflow sensor. Ito naman is naka-manifold absolute pressure sensor. Okay, so I have throttle position manifold,
Yun yung TPS. And then, timing, advance. Gusto ko rin malaman yung kanyang advance. So, lahat yung data na yan, maidalag ko kapag nag-start na akong mag-ride. Now, ano pa yung mga pwede mangyari? So, pwede akong mag-graphing. Pwede kong i-graph kung ano man ang gusto kong i-graph. Ayan. Tapos, ano pa ba? Ito, dito sa real-time information, pwede akong mag-set ng display. Yan, katulad niyan. Yan, katulad niyan. Pwede akong mag-set ng display para makita ko yung mga activities na ginagawa. Magbigay tayo ng isang example. Okay. Check engine code P0134. Ang hahanapin ko dyan is, hindi graph, hindi display. Ang hahanapin ko is graph. Mag-graph ako ng, nasa na? So, P0134, mag-run ako ng diagnostics. Nakita ko na yung diagnostics na yon ay nasa, ang error ay nasa bank 1, sensor 1 ng oxygen sensor. So, pwede ako mag-run ng ganyan. So, meron akong graph. Ayan, meron na. Teka muna. Move display. Okay. Okay, so meron akong graph. So, yan. So, nangyayari yan real time. Okay? Hindi ko may paliwanag yun ng mga example kasi hindi patay yung engine eh. So, delete natin ito. Ngayon, hindi ako magra-run ng real-time display kasi ayokong i-mount sa motor baka kasi malaglag, so ilalagay ko na lang sa bag. Pero ang kailangan ko talaga is yung data logging lang. Okay, so i-on natin yung engine, lalabas na tayo para makita nyo kung ano mangyayari dito sa app na to. Okay, so on. Okay, hahanapin niya ngayon yung ECU. Ang kakaibahan dito sa motor, hindi siya nagko-connect kapag hindi nag-start yung motor. Dun sa kotse kasi nagko-connect kahit na, ayan, nag-connect na siya, pero wala pa tayo mababasang data. Tingnan natin kung may data na tayo. Meron ba tayong data? Yun, kita niyo yun. Oxygen 1, oxygen bank 1 sensor 1, meron siyang graph. So yung normal niyang oxygen sensor dapat taas baba, taas baba, taas baba, taas baba yan. Yun yung mayroon siyang activity. Pag ganyang flat line, yun yung walang activity. O kapag walang line, yun yung wala talagang, yun yung isa sa makikita mo kung meron kang P0134. O yun ngayon yung sinyalis na, tama, okay. So yan yung pagkagandahan yan. Wait lang. Nabusan ako ng oras. Okay, so magde-data log na tayo ngayon. Okay, tingnan lang natin kung mag-activate yung. Okay. Dito tayo. Bago tayo lumabas. Yan, nakikita nyo, may activity na ngayon, may timing advance na ako, may TPS na ako. Ang intake temperature ko is 31 degrees. Ang intake pressure ko, intake manifold pressure or MAP is nasa 8.3 PSI. Wala siya nababasang rev. Okay, yung revolutions. Naku. Kasi mali yung pagkakaset ko. Ayan, kita niyo yung graph na yon. Okay, pakita ko ng mas mali yung set ng profiles ko. Uulitin ko to. Anyway, so pakita ko lang sa inyo yung graphing. Wait lang. Magla-line graph ako, isa lang. Oxygen sensor. Yan. So meron tayong dalawang active na oxygen sensors.
bank 1 sensor 1 tsaka yung sa bank 2 sensor 2. Kaso may something nakakaiba dyan sa CF Moto, so hindi ko, come on. Okay, mag start logging tayo. Yan, nakikita nyo, taas baba, taas baba. Yan, okay, nagwo-warm up pa lang yung motor. Dapat tinatakbo ko na yan, pero anyway, yan, taas baba, taas baba. Ang midpoint niya is 450 millivolts. Ang high point niya is 0.9 volts or 900 millivolts. Pinakambaba niya is 0.1 or 100 millivolts. So ito yung normal na oxygen sensor. Kapag ganyan ang ginagawa niyan, ibig sabihin okay siya. Ngayon, sa oxygen sensor, kapag ang graph mo ay nasa baba, ibig sabihin nandito sa mababang millivolts, lean condition. Kapag nandun siya sa taas, yun ay rich condition. Okay? Pag ganyan taas baba, normal yan. Yan yung magandang, ibig sabihin gumagana yung oxygen sensor ng maayos. Okay. Dapat mag-close loop na yung, sige, ayusin ko na lang muna yung setup ko. Okay, so that is the OBD. Okay, so pang scan siya ng error codes. Marami pa siyang pwedeng gawin katulad nito. Ngayon, ang isa doon is yung data logging. So ngayon, mag-ride ako, ilalog ko yung data na ibibigay sa akin ni Octavia, and mamaya babasahin ko, aralin ko yung data. So putulin ko na lang muna dito itong first vlog na to. Mamaya babalik ako pag nasa daan ako. Ayusin ko lang yung setup kasi meron akong hindi na iset ng maayos sa vehicle profile. So, okay, wait lang.